Sobrang hirap ho talaga maging OFW. Alam mo, gusto ko lang i-highlight yung sinasabi nila na kaya sila nag-a-abroad is because of this. Ano ito? Pera, mas maganda ang benefit sa abroad. That's number one. Secondly, ang sinasabi nila, mas maraming oportunidad sa abroad. Third, mas maganda ang palakad ng mga kumpanya sa abroad. Yun yung sinasabi nila. But on the other hand, yung mga nagsasabi nun, whether you like it or not, tanggapin nyo po itong katotohanan na to, na nasasabi nyo lang yan dahil saan? Nasasabi nyo lang yan dahil sa pera. Pero maniwala kayo, kung kikitain nyo dito sa Pilipinas, yung perang sinasabi nyo, ano pipiliin nyo ngayon? Kung pwede mong iparehas yung kikitain mo sa abroad versus sa kikitain mo sa Pilipinas, ano ngayon ang pipiliin mo? Pipiliin mo ba na malayo ka sa anak mo o kasama mo yung anak mo? Pipiliin mo ba na malayo ka sa magulang mo o kasama mo yung mga mahal mo sa buhay? Pipiliin mo ba na mag-stay dyan, na mangamuhan ka habang buhay, na nilulunok mo yung mura, nilulunok mo yung pang-aalipusta, nilulunok mo yung mga bagay na hindi mo gustong gawin dahil sa pera? Ano pipiliin mo? Mag-i-stay ka dito o mananatili ka dyan? Pili po kayo sa buhay. Kasi maraming tao na nagpunta dyan sa abroad, tama yung sinabi niya kanina, for the status na nakapag-abroad, maiaangat ko na ng kaunti yung buhay ng pamilya ko. Gusto mo ng validation sa buhay, na ikaw ang superhero ng pamilya nyo. Kasama sa human need yan eh. Na ako ang magtataguyod, ako ang pinakamagaling, ako magbibigay ng kabuhayan, ako magbabago ng buhay. It's a superhero mentality. Validation sa ibang tao. Acceptance sa magulang mo na at least yung anak ko nakapag-abroad na alam kong okay na ako. Kulturang Pilipino yan eh. Na at least nakapag-abroad yung anak ko kahit papaano makakapagpadala na ng pera dito sa Pilipinas. So yun yung nangyayari sa kultura natin. At kung hindi namin to sasabihin, walang magbabago. Eh sir, hindi naman lahat pwedeng maging negosyante. Ito naman ang sagot ko. Eh hindi rin naman lahat pwedeng mag-OFW eh. Pero pinipili mo lagi yan kasi alam mo kung bakit? Ang unang-unang nakikita nyo kasi, kita mo kagad yung reward. Pag nakapag-OFW ko, automatically pwede na akong kumita ng 50 to 100,000 sa pera natin monthly. Yan ang tinitignan mo yung reward ka kagad. Oh. Bakit? Ang reward po kasi is part of our comfort zone. Bakit? At least to no-brainer. Pagdating ko sa abroad, may sweldo akong 50 to 100,000, okay na ako. Not knowing na pagdating mo doon, hindi naman pala 50 milyon nag-aabang sa'yo. Magkano totoong sahod nyo? Sige, magderetsuhan tayo. 50 mil ba? 100,000 ba? Hindi naman eh. Kadalasan, ang sahod nyo dyan, kasing halaga lang ng sweldo ng call center dito sa Pilipinas. Magkano? 30, 40. O na malas-malas ka pa, 20 mil. Kasi, alam mo kung bakit nagkaganito buhay ninyo? Dahil lagi kang nakatingin saan? Sa reward. Job hiring, 50,000 monthly. Hindi nabasa yung sa taas, potential income. Potential income, liit eh. Yung 50 to 100,000 ang binasa. Yung potential income, hindi binasa. Yung pala, pag hinire ka doon, ang capacity mo pala is how much lang. Ito lang pala sahod sa'yo. 1 to 2 years mong titiisin yon bago mag-increase yung sahod. Kasi pagdating mo sa abroad, karamihan ng mga OFW pagdating sa abroad, especially yung mga DH, meron pa yan tinatawag na training. Meron pa yan agency fee. Yun ang problema. Bakit? Ang tao kasi laging nakatingin saan? Pakibasa ulit. Reward. Totoo. Lagi mo nakikita reward, 50, 100,000, 50, 100,000. Potential income pala. Walang yan na yan. Kaya naloloko tayo. Kaya nauuto tayo. Kaya pagdating mo ngayon sa abroad, magre-reklamo ka ngayon. Naloko ka. Hindi ka na makauwi, tama. Wala ka ng choice. Ano gagawin mo? Maghahanap ka ng ibang trabaho, ibang oportunidad. Ito masakit. Hindi ka makahanap ng ibang trabaho, ano gagawin mo? Magti-TNT ka. Sir RDR, parang galing ka abroad ah. Di ako galing abroad. Sa sobrang dami ko hong nakakausap na OFW sa comment section at mga nagme-message sa amin. Yan ang common na istorya nila. Correct me if I'm wrong. Now, eventually, dahil nandun ka na, marami sa mga kababayan natin nahihiyang umuwi sa Pilipinas. Alam mo kung bakit? Status. Bakit? Ang feeling nila,
Pag umuwi sila sa Pilipinas, ang iniisip nila, ano ang sasabihin ng nanay ko? Ano ang sasabihin na lang ng asawa ko? Ano ang sasabihin na lang ng mga kamag-anak kong nagbayad ng placement fee sa akin para makapag-abroad? Totoo, hindi. Nangyayari yan. So ngayon, papasok ngayon yung tinatawag natin na ego. Pride mo na lang kung bakit ka nandyan eh. Bakit? Ayaw mong mapahiya sa mga kamag-anak mo dahil, ano nangyari? Mataas na masyado ego mo na kailangan itaguyod ko to. So yung ego mo ngayon, ang nagdala sa'yo kung bakit sobrang tagal mo na dyan. Na sa totoo lang, hindi mo naman talaga gusto eh. Ito mas masakit. Dahil sa ganitong mindset natin, kapipilit natin sa status natin, kapupwersa natin sa ego natin, dahil nagkumpisa dun sa reward na tinitignan natin, what happened? Commonly, ano nangyari sa mga kababayan natin? Broken family. Di ba kayo nagtataka bakit nakapila yung sa Rafi Tulfo in action, mga FW? Di ba kayo nagtataka? Ilang episode na yan? Ilang taon nang tumatakbo yan na puro gano'n ang kaso? Hindi pa ba tayo natuto? Hindi pa ba natin naiintindihan kung ano ang nagagawa sa atin ng kultura natin na ganito? Dapat naiintindihan nyo na yan sa mga nasa social media. Dapat gets nyo na. Iyon pala ang buhay. So bakit mo papangarapin tumira sa abroad? Bakit hindi ka pa umuwi dito? Eh alam mo naman ang future mo. Ito mas masakit. Yung anak mo, iba nagpapalaki. Ibang ugali rin ang makukuha nun. Ito mas masakit. Yung asawa mo, iba na katabi. Masakit hindi. Sigurado ka? Sigurado ka loyal sa'yo? Sa mga nasa social media ngayon, sigurado kayo loyal sa inyo? Enjoy kayo dyan? Ang daming privilege dyan? Ang daming oportunidad dyan? Ang daming mga ano dyan? Ang daming kinikita dyan? Sigurado kayo loyal sa inyo asawa nyo? Sigurado kayo yung anak nyo nag-aaral? Sigurado kayo ginagastos sa tama yung perang pinagtatrabahuhan nyo dyan? Sigurado kayo nakakapundar? Sigurado kayo? Titiisin mo pa ba yan? Ipipilit mo bang masaya ka dyan? Ipipilit mo pa ba? I mean, diretsuhan lang tayo sa mga kababayan nating OFW. Ipipilit mo pa bang masaya ka talaga dyan? Seryoso, masaya ka ba talaga dyan? Masaya ka ba dyan? Tuwang-tuwa kayo sa 100,000 na nag-aantay sa inyo, na po pwede nyong kitain sa abroad? Dito tayo ngayon. Sige, mga negosyante rito. Magsalita tayo, usap tayo. 100,000, maliit, malaki. Sa mga OFW, punta kayo rito. Kausapin nyo yung mga negosyante. Tawanan yung 100,000 ninyo. Ito, masarap. Kasama nila nagbabakasyon yung pamilya nila. O ito, mas masarap. Ito, mas masarap. Yung anak nila na pag-aaral nila sa magandang eskwelahan, nakakain nila yung gusto nilang kainin, yung magulang nila na may edad na nababalikan na nila ngayon dahil mga negosyante sila. Ikaw, tanda na ng magulang mo. Hindi mo mabalikan. Hindi mo man lang mayakap yung anak mo. Isipin mo, 1 year old, hindi mo kasama. 2 years old, hindi mo kasama. 3 years old yung anak mo, hindi mo kasama. Ito mas masakit. Binata at dalaga na hindi mo alam kung sino una naging boyfriend o girlfriend. Hindi mo alam kung sino kasama araw-araw. Hindi mo alam kung paano pinalaki ng kamag-anak mo dito. Tapos sasabihin mo sa akin ngayon, okay ka dyan? Dahil sa oportunidad? Dahil sa reward na 100,000? Dahil sa sweldong ine-expect mo buwan-buwan? Alam nyo kasi guys, bakit mas madali maging OFW? Comfort zone. Bakit? Pinasok lahat sa mindset natin na mahirap maging businessman. Inchik lang, Chinese lang yung mayaman eh. Sa Pilipinas, politika, palakasan. Politika. Di ba? Ito yung katwiran mo, bakit ka nandyan? Kasi sa Pilipinas, palakasan system eh. Ito pa, nakapasok sa isip mo, mahirap kumita. So ito, cultural beliefs to. Cultural beliefs na pinaniwala kang, ito yung sitwasyon sa Pilipinas, pero hindi. Napakasarap mabuhay sa sarili mong bayan. Sabi nga sa akin nung business partner kong Japanese, gusto niyang mag-retire sa Pilipinas. Ayaw nila sa abroad. Negosyante yun dun sa Japan. Mayaman na tao to. Pero kung papipiliin silang mag-anak, pati yung Japanese, gusto nila dito sa Pilipinas mag-retire. You know why? Kasi napakaganda ng kultura natin. Napakaganda ng mga lugar sa Pilipinas. Konting drive mo lang, nasa White Sand Beach ka na. Ang sarap dito eh. Sa Pilipinas, alam niyo yung mga matatanda sa abroad, bakit uso yung caregiver? Kasi pag umidad ka doon, parang hindi ka na tao. Yun ang totoo. Dito pag matatanda sa Pilipinas, inaalagaan natin. Yung pamilyang Pilipino, niyayakap natin yung mga magulang natin na hanggang sa dulo ng buhay nila, tayo kasama nila. Alam mo sa abroad, pag matanda na, iiwan sa home for the aged.
Kanya-kanya doon. Bakit? Dahil sa pera. Ganong kultura nila. Kailangan nila maghanap buhay, priorities sa buhay. Paulit-ulit lang naman yan eh. Human needs, priorities, pera, etc. I mean, yun na lang ba talaga ang halaga ng buhay natin? Sa mga kababayan nating OFW, yan na lang ba talaga ang halaga ng buhay ninyo? Mag-assess po kayo. Reasoning nyo kasi walang oportunidad. Dinadahilan nyo, kulang kapos, wala eh. Kasi alam nyo, mas madaling sabihin yan. Madali lang bitawan yan eh, yung walang oportunidad. Pero totoo lang, kung tatrabahuhin mo, maraming oportunidad sa Pilipinas. Sarado lang kasi masyado isip mo. At ito yung takot na takot ka. Takot na takot ka sa... Yan ang kinakatakutan mo. Baka malugi, baka ma-scam, baka ganito, baka ganyan, baka ganyan. Ang dami mong baka sakali. Iniisip mo, sayang. Sayang naman, ang ganda na ng trabaho ko sa abroad, bakit pa ako magninegosyo? Sayang naman, ang ganda-ganda na ng buhay ko dito, bakit pa ako uwi ng Pilipinas? Sayang naman ganito, sayang naman ganito. Ito masakit niyan. Yung sinasayang mo ngayon, maraming nawawala sa iyong oras. At yung oras na nawawala sa iyo, hindi kayang bayaran ng kahit anong dami ng pera mo. So mas malaki yung nasasayang mo sa buhay mo kung nandyan ka. Kasi laging mas mahalaga ang oras kaysa sa pera. Hindi ba masarap na kasama mo yung anak mo nag-graduate ng elementary? Ikaw ang magsasabit ng medalya niya? O ikaw ang kasama niya sa stage? Hindi ba masarap na yung magulang mong matanda na ipapasyal mo sa mall? Na naibibigay mo lahat ng pangangailangan nila? Hindi ba masarap na nababantayan mo yung mga anak mo na habang naghahanap buhay ka, nakikita mo sila kung ano ginagawa nila sa buhay nila? Nasusubaybayan mo kung paano lumalaki. Alam mo kung ano ang pinapanood. Alam mo kung ano ang paboritong pagkain. Alam mo kung sino ang mga barkada niya at mga kasama niya. Hindi ba mas masarap yun? Kasi dalawa lang, pili lang po kayo. Pag magdedesisyon kayo, okay na nandiyan ka, desisyon mo na yan eh. Pero ano yung sinasabi ko sa'yo? May choice ka sa buhay. Wag na wag mong sasabihin sa akin, na ito na ako. Hindi. May choice ka sa buhay. Itong mga negosyante na to, marami rin naman silang failure sa buhay nila eh. Marami rin naman silang sacrifice sa buhay nila. Nag-umpisa rin sila sa maliit na puhunan. Nag-umpisa rin sila sa walang-wala lang. Pero mas pinili nila yung pamilya over sa pera. Ito yung totoo. Kaya saludo ko sa mga negosyante. 'Di ba? Dumiskarte ng malupit sa buhay para makasama ang pamilya. So gusto kong i-remind sa'yo na malakas ka. Kaya mo. Capable ka. Maraming oportunidad. Talented ka. Baka lang hindi mo pa naririnig yung mga salita na to para magising ka sa katotohanan. Hindi kami against dyan sa pinili mo sa buhay. Baka ngayon mo lang narinig to. Baka ngayon ka lang na-remind sa buhay. Baka ngayon ka lang nagising sa katotohanan. Pili kayo sa buhay. Pamilya o pera. Tandaan po ninyo, dalawa lang lagi. Sayang o buti na lang. Lagi nyo tatandaan yan. Kung magdidesisyon kayo, after few days, few weeks, few months, few years, yun yung lagi nyong sasabihin. Sayang. Dapat pala, sinunod ko yung payo ni Boss RDR tsaka ni Boss Rendon. Dapat pala, nag-aral na ako mag-business para pag uwi ko sa Pilipinas, hindi ko na kailangan magpadala buwan-buwan sa mga kamag-anak ko dahil magkakasama na kami. Dapat pala ganito. Dapat pala ganito. 'Di ba? O ikaw yung taong, buti na lang. Buti na lang nakinig ako. Buti na lang ginawa ko. Buti na lang nag-risk ako. Buti na lang, in-apply ko lahat ng tinuturo sa akin. Ngayon, may bahay na ako. Ngayon, may kotse na ako. Ngayon, kasama ko mga anak ko. Ngayon, kasama ko magulang ko. Buti na lang. Pipili lang kayo. Kasi nakakahinayang po talaga ang buhay. Tandaan po ninyo, ang oras hindi mo kayang ibalik. Pero ang pera, kaya mong kitain. Lagi po yan. Yan po ang buhay natin. Tama? Sa lahat ng lumalaban sa buhay, sa lahat ng nandyan sa abroad, mabuhay po kayo. Mahal po namin kayo. Masakit lang po itong sinasabi namin, pero mahal po namin kayo. At lagi po kaming nandito at magbibigay kami ng tulong sa inyo. Maraming salamat po. For our kababayans OFW, or yung may mga kamag-anak dito, or yung mga nandito sa Pilipinas na gustong magnegosyo, bibigyan ko kayo lahat ng 55% discount pag nag-avail kayo ng package ng negosyo ko. 55% parang at cost na po yan, libre na po yung franchising fee. So pwede po kayo mag-umpisa ng pagkain na negosyo sa bazaar, sa fiesta, sa bancheto, kung saan-saan ang mga event, di ba? Kasi yung cart na ginawa po namin, easy to build, madali siyang i-set up, at the same time, masarap po yung mga pagkain na isa-serve ninyo. Yan po ay pares with rice, chicken wings, and then of course, yung premium Taiwan milk tea natin. So sa lahat ng mga gusto magnegosyo, magbibigay kami ng 55% off. Wala na po, ikakat na po namin yung franchising
At cost na po lahat, halos lahat yan, ipaglilingkod po namin sa inyo ng discounted po lahat.